Hello guys, welcome sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin ang isa na namang online lending app na ngayon po ay medyo dumadami na din po ang nakuha nating hindi magandang feedback po mula po sa ating mga viewers. At kilalanin natin, walang iba ang More Gold. Marami kayang gold sa ula na ito. So, gaya ng ibang mga online lending app, sa pag-review natin, mayroon po tayong 5 factors na kinoconsider bago natin masabi ang isang online lending app ay karapat-dapat nating i-recommend or pwede nating masandalan sa oras ng ating pangangailangan, lalo na sa pera. So, ito po ay usapang loan na ngayon po ay very common sa lahat ng mga Pilipino. Ang problema lang natin, ang karamihan ay lumalapit dito sa mga online lending app kung saan marami po, at hindi lang marami. Kung napapansin nyo po, ang dami ng ating mga subscribers, halos ganyan po kadami ang nagiging biktima po ng mga online lending app. Kaya ito na, bago natin na umpisahan, please huwag kalimutang i-subscribe ang Usapang Loan at Online Lending para palagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating YouTube channel, lalo na sa Usapang Loan at mga online lending app. Ano kaya ang nasa likod ng More Gold na ito? Ang factor number 1, dapat rehistrado po sa Securities and Exchange Commission ng isang online lending app. Number 2, dapat po hindi po loan shark ang isang online lending app na ating uutangan. Pangatlo, dapat po hindi nag-violate ng data privacy. Hindi po sila gumagawa ng kabulastugan sa kanilang mga borrowers. Number 4, kung ano yung nakasulat sa kanilang description sa Play Store, dapat yun din po ang mangyayari, or yung totoong evaluation ba ang tawag doon? Yung kung ano yung nakasulat doon sa description, yun din ang gagawin nila dapat sa inyong loan. Number 5, dapat po kung mayroon na po silang mga ex-borrowers or mga kasalukuyang borrowers, dapat positibo po ang kanilang mga feedback about po sa kanila. So, umpisa natin sa factor number 1. Rehistrado kaya sa Securities and Exchange Commission ang More Gold? Kung napapansin nyo po, ang More Gold ay under po siya sa Thrift Platinum Lending Corporation. Yan po yung mother company niya, kung saan yun po ang nakarehistro doon dapat sa Securities and Exchange Commission. Kaya titingnan natin sa website ni SEC kung nandoon ba sa listahan nila. So, ito po ang website ng Securities and Exchange Commission. Kung i-google ninyo ito, i-type nyo lang sec.gov.ph, lalabas po ang kanilang website. At number 96 po, naka-highlight na po dyan, Thrift Platinum Lending Corporation. Under po sa kanilang app ay More Gold, na grant po ang kanilang registration noong September 2021. So, medyo matagal na. Kaya, maraming na siguro ang mga nakautang dito kasi sa kasalukuyan, mayroon na po silang more than 100,000 na total number of downloads. Nandyan po sa inyong screen, and then nakakuha po sila ng 4.6 star ratings. So, nakakuha ng check po si More Gold sa factor number 1. Kumusta ang factor number 2? Ang factor number 2, yung pagiging loan shark. Kumusta si More Gold based po sa inyong experience? Napag-alaman natin na ang More Gold ay walang pinagkaiba sa napakaraming online lending app ngayon na nagsusulputan sa Play Store na nagpapairal ng sobrang laki ng processing fee at taas ng interest. Bottom line, sila po ay mga loan shark. Kaya ito po si More Gold ay wala pong pinagkakaiba sa kanila. Si More Gold po ay isang loan shark. Malaki ang processing fee, mataas ang interest, at ang masaklap dito ang kanilang term
for a payment ay 7 days lang po. 7 days, napaka-iksi, hindi po matagal. Malalaman natin yan mamaya sa factor number 4 kung ano yung nakasulat sa kanilang description sa Play Store. So, sa factor number 2, X po si More Gold dito. How about factor number 3? Factor number 3, dapat po hindi nag-violate ng data privacy ang isang online lending app. Pero ito si More Gold, gumagamit po sila ng third-party collector. Third-party collector, sila po yung mga naniningil, sila po yung gumagawa ng hindi maganda para po puwersahin ang isang umutang sa online lending app para magbayad dahil malaki po ang komisyon, malaki po ang sinisingil nila sa online lending app na customer nila. Wala po silang connection sa app mismo, kundi taga-singil lang talaga ang third-party collector. Kaya wala po silang pakialam kung sino ka. Ang nakakaalam sa iyo kung nangungutang ka sa isang online lending app, yung app mismo nakakaalam kung ano yung mga records mo or yung status mo. Pero yung mga collector, wala po silang pakialam. Wala po silang sinasanto maging sino ka man, maging sino, kanta po yun, maging sino ka man. Basta maniningil sila at bayaran niyo po ang iyong utang dahil kung hindi, gagawin po nila ang 4 na bagay. Ano yon? Nananakot po ang mga third-party collector, nanghaharas po sila, nang babanta po sila at namamahiya po sila. Anong pananakot? Tuloy-tuloy po ang sasabihin nilang hindi maganda sa inyo, tatakutin kayo. Walang pahinga, walang humpay na paniningil kahit 10 oras na po ng gabi at haharasin nila kayo kung ano na lang sinasabi nila sa text at sa tawag. Nang babanta sila, ikaw daw ay papatayin, riding in tandem, kung ano-ano pa. Then, ipapahiya kayo, gagawa po yan sila ng GC at ipapasok ikaw doon kasama ang mga kaibigan niyo sa social media at ilalapag nila doon ang mga proof na ikaw po ay umutang at hindi mo na binabayaran at mapapahiya ka talaga. So, yan po ang ginagawa ng isang online lending app na data privacy violator at walang ano dyan. Walang binabatbat si More Gold dyan dahil sila po din po ay nag-violate ng data privacy dahil sa kanilang third-party collector. Kaya X po sa number 3 ang More Gold. Number 4, ang description dapat po ay tugma kung anong ginagawa nila sa iyong loan. So dito tayo sa about this app, titingnan natin ang description. May nakalagay dito na pwede daw silang magpautang ng hanggang 15,000 at ang term nila ay 90 to 180 days. Hindi po totoo yan dahil 7 days to 14 days lang po at 0.2% araw-araw. No, dahil ang kadalasan or karamihan sa mga online lending app nasa 0.75 to 2% po per day. Kaya ang laki-laki. Sigurado po mababaon kayo sa utang. Kaya hindi po totoo ang nakalagay dito sa kanilang app at wag po kayong maniniwala kung ayaw nyo pong ma-scam. Isang scamming scheme po ang ginagawa nila dahil yun, marami po ang hindi na sila nagre-research kung ano po ang about sa More Gold, kundi dire-diretso na po sila kasi nag-base po sila dito sa nakasulat sa kanilang description at doon na nila malalaman late na pag na-approve at na-disburse na po yung pera. Kaya sa factor number 4, X din po si More Gold dito. How about factor number 5? Dito tayo sa sa review. May reviewing maganda, naka 5 star. Tingnan natin, I commend More Gold because of service after the disbursement. I noticed the amount deducted. Yeah, the fees is quite high. Quite high. Asahan niyo po 'yan kapag ang isang online lending app ay loan shark. Taas talaga ang fees at ang interest din po. I contacted the customer support right away to cancel my order. Though I already received money, they instructed me on how to return within 24 hours and I don't need to pay the interest, just return the money. I successfully returned it and declare my balance. Thanks for the customer service specialist who assisted. Parang kalokohan lang, no? Kalokohan. Na-approve ka na tapos hindi ka nag-agree doon sa mga fees. Tapos
Kasi mabilis lang ngayon ang disbursement. So, you are about to return the money na wag mong gagamitin. Siyempre, ang karamihan hindi papayag. Buti na lang, ito si Morgold pumayag na ibalik yung pera without any fees or any add-ons. So, basta lang, ibalik lang yung kung magkano yung pinadala nila. Buti at mayroong ganito. Pero kadalasan po, karamihan sa mga online lending app na mga loan shark, hindi po sila papayag, naniningil talaga sila. At hindi po nila easy-zero ang iyong balance. Dito sa negative naman, it's very easy to use this app but very early, they collect your payment. After 5 days, you have to pay your loan. So, example, 7 days yung term mo, 5 days kailangan mo. Hindi, mga 4 to 5 days mayroon nang nangungulit na kailangan mong magbayad at this at this date. Kung hindi ka sumasagot, makukulitin ka nila. Ganyan po ang mga online lending app. Kung mapapansin niyo, marami po ang nagbigay sa kanila ng 1 star. Yan, mga 1 star. So kayo na po ang bahala ang magbasa diyan kasi kung babasahin pa natin yan, mauubusan po tayo ng oras. To summarize po, ang 5 factor, isa lang po ang nakuha ni Morgold na check, kaya 4 po ang kanilang nakuhang X. So, anong ibig sabihin? Bagsak na bagsak at hindi po natin nire-rekomenda na itong Morgold na to ay magandang uutangan. Huwag niyo pong subukan kung ayaw niyo pong masira ang inyong mga buhay. Marami po ang makakapagsabi na ang mga online lending app, ako mismo na dating nahuhumaling din at nabibiktima ng mga online lending app, ang online lending app hindi talaga siya nakakatulong sa atin financially, kundi ibabaon tayo sa utang at malaki ang mawawala sa atin kung patuloy natin itong i-patronize. So, ang advice ko sa inyo, maghanap po kayo ng magandang cooperative dyan sa lugar ninyo at doon kayo umutang. Kailangan nyo lang pong magpa-member at umattend ng seminar. Then, pwede na kayong mag-apply ng loan but kailangan dadaan din kayo sa evaluation kung may capacity kayong magbayad. Pero, makakaasa kayo na hindi malaki ang interest, napakababa at tutulungan po kayong umangat ang inyong buhay. Tapos yung interest po, napakababa na matagal pa ang term, aabot po ng 5 years. So, tulungan kayong makaipon, hindi lang po sa pangungutang, at marami pang benepisyo sa cooperative. I-download nyo lang ang mobile app na MNP, Your Co-op Guide, at doon nyo po pwedeng i-search kung anong available na cooperative dyan sa lugar ninyo. So, tingnan nyo po ang description or sa comment section ang link ng app na yon para po ma-download ninyo at madali ninyong mahanap ang kooperatibang maganda. Pag-iipunan man or mag-apply ng loan or para sa inyong retirement plan, hanapin nyo po sa description or sa comment section. Kung kayo po ay mayroong gustong i-request na online lending app, gawa natin ng review, i-comment nyo lang din po sa video or sa kahit saang video namin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.